Tapos na ang pagiging asawa mo, Althea. Pirma na lang ang kailangan ko. Isang tumpok ng dokumento ang isinampal ni Renz sa kanyang mukha habang nasa kabilang braso nito ang mas batang babaeng humahalakhak. Ang 10 taong sakripisyo ay nauwi sa basurahan kasabay ng pag-agaw sa kanyang anak. Pero sa likod ng basahan at dumi sa paliparan, isang reyna ang naghihintay na muling lumipad. Ito na ba ang katapusan ng isang ina? O ang simula ng isang paghihiganting may dangal? Kaya mo bang panoorin ang kanyang pagbagsak bago ang kanyang muling paglipad? Ayoko na, Althea. Pagod na akong makita ang mukha mo araw-araw na parang isang basahang laging naghihintay sa pintuan. Mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat ng ito ngayon din. Ang boses ni Renz ay malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan, tila isang patalim na diretsong bumaon sa dibdib ni Althea. Sa mga sandaling iyon ang mga kamay ni Althea ay nanginginig habang dahan-dahang inilalapag ang isang tray ng mainit pang leche flan sa hapagkainan. Ito ang paboritong panghimagas ni Renz, ang espesyal na luto na inilaan niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang bawat sentimetro ng lamesa ay maingat niyang inayusan ng mga bulaklak at kandila. Umaasang sa gabing ito ay muling magliliyab ang nanlalamig nilang pagsasama. Ngunit ang tamis ng asukal na nalulunod sa caramel ay tila naging mapait na lason sa kanyang panlasa nang mapansin niya ang isang pamilyar na bulto sa likuran ng kanyang asawa. Isang babaeng hamak na mas bata, nakasuot ng uniforme ng flight attendant. Ang uniformeng dati ay buong dangal na isinusuot din ni Althea bago niya isinuko ang lahat para maging isang may bahay. Ang babae ay si Kyla, na ngayon ay nakakapit sa braso ni Renz nang may pagmamalaki. Ang mga mata ay puno ng pangungutya habang nililibot ang tingin sa loob ng kanilang tahanan. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman ni Althea ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang pagtalikod niya sa pagiging isang piloto, ang pagpili niyang manatili sa kusina kaysa sa loob ng sabungan ng eroplano. Lahat ng iyon ay tila naging isang malaking biro. Hindi makapagsalita si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may malaking bara na pumipigil sa anumang tunog na nais kumawala. Naririnig niya ang malakas na kabog ng sariling puso, isang mabilis at masakit na ritmo na tila nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Ang kanyang mga paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo kahit ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa malambot na gulaman. Ang bango ng niluto niyang hapunan ay naging masangsang, hinaluan ng amoy ng pabango ng ibang babae na ngayon ay sumasakop na sa kanyang teritoryo. Hindi lang ito tungkol sa atin, Althea. Muling pagsasalita ni Renz, ang kanyang tono ay puno ng inis at kawalan ng pakialam. Nakausap ko na ang abogado ko. Kukunin ko si Nathan. Sa kalagayan mo ngayon, walang trabaho, walang pera, at walang direksyon sa buhay, hindi mo kayang palakihin ang anak natin sa paraang gusto ko. Mas makakabuti sa kanya kung kay Kyla siya lalaki. Siya ang may kakayahang magbigay ng maayos na kinabukasan sa bata. Ang bawat salita ay tila isang mabilis na sampal na nag-iwan ng hapdi sa kanyang kaluluwa. Ang huling hibla ng lakas ni Althea ay tila naputol ng marinig ang pangalan ng kanyang anak. Ang tray na hawak niya ay unti-unting dulas mula sa kanyang mga daliri at ang porselana ay bumagsak sa sahig, nagkadurog-durog sa libo-libong piraso na kumalat sa paligid ng kanyang mga paa. Hindi niya naramdaman ang talsik ng mainit na pagkain sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na hangin na tila humihigop sa lahat ng init ng kanyang buhay. Nakatayo siya doon, sa gitna ng mga pangarap na naging basura, habang ang taong pinagkulayan niya ng mundo ay siya palang kukuha ng huling liwanag sa kanyang mga mata. Natanaw niya sa isang sulok ang luma niyang flight logbook na nakapatong sa estante, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na hindi niya magawang itapon. Doon,
sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan at puno ng pait. Ito ba ang tunay na halaga ng isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sarili? Ito ba ang magiging wakas ng isang reynang pinutulan ng pakpak para lamang pagsilbihan ang isang hari na kailanman ay hindi siya pinahalagahan? Wala kang dala kundi ang sarili mo noong pumasok ka sa pamamahay na ito. Kaya wala ka ring dapat ilabas, kundi ang isang maletang yan. Huwag mong subukang mag-uwi ng kahit anong hindi sa'yo, Althea. Ang boses ni Doña Carmen, ang biyana ni Althea, ay pumutol sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Nakatayo ang matandang babae sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Walang bahid ng awa habang pinagmamasdan ng kanyang manugang na kasalukuyang nakaluhod sa sahig. Sa tabi nito ay nakatayo si Renz, na tila isang estranghero na walang pakialam sa nangyayari. Habang si Kyla ay abala sa pag-inspeksyon sa mga mamahaling gamit sa sala, na tila ba sa kanya na ang lahat ng yon simula sa gabing ito. Dahan-dahang tumayo si Althea. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin mula sa bigat ng sakit na kanyang natanggap. Pumasok siya sa kanilang silid, ang silid na naging saksi sa 10 taon ng kanyang mga panalangin at pagtitiis upang kunin ang iilang piraso ng damit na kanyang pag-aari. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Binuksan niya ang cabinet at kinuha ang isang lumang maleta, ang parehong maleta na dala niya noong iwan niya ang kanyang karera bilang piloto upang samahan si Renz sa pagbuo ng kanilang pangarap na pamilya. Isang pangarap na ngayon ay naging isang malaking bangungot. "Mami, bakit ka aalis? Saan ka pupunta?" Ang tinig ni Nathan ay nagmula sa pintuan, puno ng kalituhan at takot. Gustong tumakbo ni Althea upang yakapin ang kanyang anak, upang sabihin dito na hinding-hindi niya ito iiwan. Ngunit bago pa siya makakilos, ay mabilis na humarang si Renz. Hinawakan ni Renz ang balikat ng bata at inilayo ito kay Althea. Ang lamig sa mga mata ng kanyang asawa ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Sinabihan ni Renz ang bata na maglaro na lamang sa loob ng kwarto nito dahil may pupuntahan lamang na trabaho ang kanyang ina na matatagalan bago matapos. Naririnig ni Althea ang mahinang paghikbi ni Nathan habang isinasara ni Renz ang pinto at ang tunog ng pagkakalapat ng kahoy ay tila isang pinal na hatol na naghihiwalay sa kanyang puso at sa kanyang buhay. Sa ilalim ng mapanghusgang tingin ni Doña Carmen, kinaladkad ni Althea ang kanyang maleta pababa ng hagdan. Ang tunog ng mga gulong nito sa marmol na sahig ay tila isang malungkot na paalam sa lahat ng kanyang isinakripisyo. Nang makarating siya sa pintuan, hindi man lang siya tiningnan ni Renz. Ang tanging narinig niya ay ang tawa ni Kyla habang tinitingnan nito ang isang singsing na dati ay kay Althea. Lumabas si Althea sa malaking gate ng kanilang subdivision. Ang dilim ng gabi ay sumalubong sa kanya, kasabay ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay kasing lamig ng pag-ibig na kanyang pinaglaban. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang kanyang mga sapatos ay nabababad na sa putik ng kalsada. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naisip niya ang maliit na ipon na inilaan niya sa loob ng maraming taon. Ang perang itinabi niya mula sa kanyang mga naitatagong allowance para sa kinabukasan nila ni Nathan. Huminto siya sa isang ATM sa gilid ng madilim na kalsada. Ang screen ng makina ay nagbigay ng isang maputlang liwanag sa kanyang basang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinatype ang password. Ngunit sa halip na ang inaasahang halaga, isang malaking zero ang bumungad sa kanya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng perang kanyang itinago para sa sandaling tulad nito, ay wala na. Binura ni Renz ang lahat ng koneksyon niya sa mundo ng mayayaman. Iniwan siyang duguan, talunan, at walang kahit isang kusing sa bulsa
Sa gitna ng kawalan, hindi sapat ang isang pangarap para palamunin ang kumakalam na sikmura, lalo na kung ang mundo mismo ang pumuputol sa iyong mga pakpak. Ang mga salitang ito, ang tanging baon ni Althea habang binabagtas ang mainit at maalikabok na kalsada ng Pasay. Ang kanyang mga paa, na dati ay sanay sa komportableng takong ng isang piloto, ay ngalay na sa loob ng kakarampot na sapatos na kanyang suot. Sa bawat opisina ng aviation agency na kanyang pinapasukan, iisang tugon lamang ang kanyang natatanggap. Masyado nang matagal ang 10 taon, Mrs. Villamor. Wala ka na sa kondisyon para humawak ng eroplano. Ang tingin ng mga HR manager sa kanya ay puno ng duda. Tila ba isa siyang lumang makina na hindi na kailanman muling aandar. Sa huling bahagi ng araw, nakatayo si Althea sa tapat ng malaking salamin ng Ninoy Aquino International Airport. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang muka ay hulas na sa pawis, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Sa loob ng gusaling ito, dati siyang tinitingala bilang isa sa pinakamahuhusay na babaeng piloto. Ngunit ngayon, isa na lamang siyang anino na hindi mapansin ng libu-libong taong nagmamadali. Ang amoy ng jet fuel na dati ay nagbibigay sa kanya ng pananabik, ay tila naging isang paalala na lamang ng lahat ng kanyang nawala. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang bulletin board kung saan nakapaskil ang mga bakanteng trabaho. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang anunsyo. Hiring, janitorial services, immediate deployment. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kislap ng langit ay tila ipinagkait na sa kanya, at ang tanging natitira ay ang dumi sa sahig na kailangan niyang linisin. Kinuha niya ang kanyang ballpen at nanginginig na isinulat ang kanyang pangalan sa application form. Alam niyang ito na lamang ang tanging paraan upang manatili siya sa loob ng paliparan, ang tanging lugar kung saan maaari niyang masilayan ang kanyang anak sa tuwing bibiyahe ito kasama ang kanyang ama. Nang isuot ni Althea ang asul na uniforme ng isang janitress, naramdaman niya ang bigat ng bawat hibla ng tela sa kanyang balikat. Ang mop na hawak niya ay tila mas mabigat pa sa control column ng isang Boeing 747. Habang sinisimulan niyang kiskisin ang sahig ng main terminal, ang tunog ng bawat paghampas ng basahan sa semento ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagbagsak. Ang bawat tao na naglalakad sa kanyang paligid ay tila tinatapakan ang kanyang dangal, ngunit tinitiis niya ang lahat ng ito. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa kanyang noo ay iniaalay niya para sa pag-asang balang araw ay muli niyang mayayakap si Nathan. Isang hapon, habang abala si Althea sa pagpupunas ng mga upuan sa departure area, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pagtatrabaho. Ang tunog ng mga degulong na maleta na humahagip sa makinis na sahig ay papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang halimuyak ng isang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng disinfectant na kanyang gamit. Hindi na kailangang lumingon ni Althea para malaman kung sino ang mga ito. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanigas nang marinig niya ang malakas na tawa ni Kyla na sinusundan ng malamig at autoritanyong tinig ni Renz. "Nathan, dalyan mo. Baka maiwan tayo ng flight natin papuntang Boracay," sabi ni Renz. Ang puso ni Althea ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng kanyang pagkayuko, nakita niya ang maliliit na sapatos ni Nathan na huminto sa tapat mismo ng kanyang basang sahig. Ang kanyang anak ay narito na. Ilang pulgada lamang ang layo sa kanya, ngunit tila milya-milya ang distansya dahil sa unipormeng kanyang suot. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawakan ng mop hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Habang pilit niyang pinipigilan ang hikbing, nais ko mawala sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, ang langit na dati ay kanyang palaruan ay naging isang malupit na saksi sa kanyang pinakamababang sandali bilang isang ina. Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay tila isang babala ng paparating na unos habang nananatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata
ay nakapako sa makintab na semento na basa pa ng kanyang pinunasan, ngunit ang katahimikang kanyang pilit na iniingatan ay bumasag nang marinig niya ang tunog ng pagtalsik ng malagkit na likido sa sahig, kasunod ng isang maarteng pagdaing na puno ng pagkukunwari. Isang matingkad na kulay ng orange juice ang dahan-dahang kumalat sa tapat ng kanyang mga paa, dinudumihan ng malinis na bahagi na ilang minuto niyang pinaghirapan. "Oh my God, Renz! Look at my shoes! Ang dumi na tuloy ng bagong bili mong heels para sa akin." Ang boses ni Kyla ay matining, tila isang kuko na kumakalmot sa pisara, puno ng panunokso habang nakatingin ng diretso sa nakayukong si Althea. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng babae. Sa halip ay isang mapaglarong ng ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang itinuturo ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos na nabahiran ng inumin. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Althea. Sa pagkakataong ito, nagtama ang kanilang mga mata, ang mapanghamong titig ng isang babaeng nasa rurok ng tagumpay at ang nangihinang paningin ng isang inang kinuha ang lahat ng dangal. Hindi gumalaw si Renz. Nakatayo lamang siya sa likuran ni Kyla. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang suot na mamahaling coat at ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang nararamdamang kahit anong awa para sa dating asawa. "Hoy, Miss Janitress, wag mo lang akong tingnan. Linisin mo itong sapatos ko. Ngayon din, bayad ka ng airport para maglinis, di ba? Gawin mo ang trabaho mo." Utos ni Kyla nang may kasamang pag-irap. Ang bawat salita ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa likod ni Althea. Sa gitna ng maraming tao sa sikat na paliparang yon, naramdaman ni Althea ang pagliit ng kanyang mundo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang basahan na nakasabit sa kanyang balikat. Ngunit bago pa man niya maidampi ang tela, sa sapatos ni Kyla, isang maliit na tinig ang bumasag sa kanyang pandinig. "Mommy, ikaw ba yan?" Ang boses ni Nathan ay puno ng pagtataka at pananabik. Susubukan sanang lumapit ng bata sa kanyang ina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakaabot na sa hangin. Ngunit mabilis na humarang ang bisig ni Renz. Hinawakan ni Renz ang balikat ni Nathan ng mahigpit. Sapat na upang mapahinto ang bata sa kanyang kinatatayuan. "Nathan, look at me. Hindi mo siya mommy. Isang estranghero lang siya. Isang taong hindi nakapagtapos ng pangarap. Kaya nauwi sa paglilinis ng dumi ng ibang tao. Huwag kang titingin sa kanya. Baka mahawa ka sa kamalasan niya." Ang mga salita ni Renz ay malamig at puno ng pagkamuhi. Isang tahasang pagbura sa pagkatao ni Althea sa harap mismo ng kanyang anak. Ang sakit na naramdaman ni Althea ay hindi na lamang isang kirot. Ito ay isang malalim na sugat na tila hinahati ang kanyang kaluluwa. Pinanood ni Althea ang paglayo ng kanyang pamilya habang pilit niyang pinupunasan ang malagkit na likido sa sahig. Ang bawat hagod ng kanyang basahan ay hinaluan ng kanyang mga luha na hindi na niya mapigilang pumatak. Ang kanyang anak ay pilit na lilingon sa kanya habang hinihila palayo ni Renz. Ang mukha ng bata ay puno ng kalituhan at lungkot. Naiwan si Althea na mag-isa sa gitna ng siksikang terminal. Hawak ang basahang puno ng dumi habang ang anino ng kanyang anak ay tuluyan ng naglaho sa loob ng boarding gate. Sa mga sandaling iyon, ang tanging natitira sa kanya ay ang hapdi ng semento at ang pangakong balang araw, hindi na siya kailanman muling luluhod sa harap ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang gabi sa paliparan ay tila isang malalim na buntong hininga ng mga makina at pagod na kaluluwa. Sa loob ng silid pahingahan ng mga piloto na kasalukuyang walang tao, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghila ng mop ni Althea sa makinis na sahig. Sa bawat kiskis ng tela, tila binubura niya ang sariling anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng puting ilaw. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang bawat butil ng disinfectant na sumasama sa hangin ay tila nagpapaalala sa kanya na
Siya ay nasa lupa, malayo sa mga ulap na dati niyang tahanan. Tumigil siya sa tapat ng isang malaking bintana na nakaharap sa tarmac. Sa malayo, nakita niya ang mga ilaw ng isang eroplanong dahan-dahang lumalanding. Ang mga gulong nito ay humahalik sa semento ng may katiyakan. Isang pamilyar na kirot ang gumising sa kanyang dibdib. Habang nakatitig sa dilim, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng isang security guard o ang mabilis na lakad ng isang nagmamadaling crew. Ito ay isang dahan-dahan at tila nagmamasid na presensya. Ang mga mata ng isang tunay na piloto ay hindi kailanman nakakalimot tumingin sa langit, kahit gaano pa kadumi ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang boses ay baritono, paos dahil sa edad, ngunit puno ng awtoridad. Lumingon si Althea at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng isang captain. Ang 4 na guhit sa kanyang balikat ay kumikinang sa dilim. Siya si Captain Hernandez, isang kilalang batikang piloto na ang pangalan ay alamat sa industriya. Ang kanyang mga mata na napapalibutan ng mga kulubot ng panahon ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Althea na tila binabasa ang bawat pahina ng kanyang nakaraan. Captain Hernandez, mahinang sambit ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig sa gulat at hiya. Sinubukan niyang itago ang kanyang mga kamay na may hawak na mop sa likod ng kanyang asul na apron. Pasensya na po. Tatapusin ko lang po itong paglilinis. Hindi gumalaw ang matanda. Sa halip, lumapit siya sa isang mesa at inilapag ang isang makapal na libro, isang flight manual para sa mga makabagong Airbus. Nakita kita noong isang linggo sa sulyap ng simulator room, Althea. Nakita ko kung paano mo tinitingnan ang mga instrumentong yon habang naglilinis ka ng salamin. 10 taon na ang nakalilipas, ikaw ang pinakamagaling na estudyante ko. Hindi mo ako mabubudol ng uniformeng iyan. Alam kong ang puso mo ay nasa cockpit pa rin, hindi sa basahang hawak mo. Hindi nakasagot si Althea. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Ang pagkilala ng isang dating guro ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong gabi. Inabot ni Captain Hernandez ang manual sa kanya. Ang teknolohiya ay nagbabago, pero ang pakiramdam ng hangin sa ilalim ng pakpak ay hindi. Basahin mo ito. Sa susunod na linggo, kapag tapos na ang shift mo ng madaling araw, pumunta ka sa simulator room 4. Bukas iyon para sa'yo. Naiwang mag-isa si Althea sa loob ng silid. Hawak ang makapal na manual na tila isang sagradong relikya. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay humalo sa amoy ng kanyang pawis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang pagod. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pabalat ng libro. Ang kanyang mga daliri ay tila nakikipagkilala muli sa mga terminong matagal nang ibinaon sa limot. Sa gitna ng katahimikan ng paliparan, isang maliit na apoy ang muling nagliyab sa kanyang kalooban. Isang lihim na pag-asa na baka, sa kabila ng lahat ng dumi at sipayo, ay may pagkakataon pa siyang muling makalipad. Dinala ni Althea ang manual sa madilim na sulok ng locker room. Habang ang lahat ay natutulog, binuksan niya ang unang pahina sa ilalim ng isang maliit na flashlight. Ngunit habang nagbabasa, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang gumulat sa kanya. At ang anino ng isang tao ay tumakip sa liwanag ng kanyang binabasa. Ang katawan ni Althea ay parang isang makinang unti-unting nauubusan ng langis. Bawat dugtong ng kanyang mga buto ay dumadaing sa bawat pagkilos. 12 oras siyang nakatayo. Naglalakad sa mahabang pasilyo ng terminal at naglilinis ng mga basurang iniwan ng mga taong hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Ang kanyang mga palad na dati ay malambot at bihasa sa paghawak ng mga switch. Sa cockpit ay ngayon ay magaspang na. May mga kalyong dulot ng pagpiga ng mabibigat na basahan at pagtulak ng mabigat na cart ng janitorial supplies. Ngunit sa likod ng pagod na ito, may isang lihim na apoy na nagpapanatili sa kanya.
Ang 4 na oras na inilalaan niya pagkatapos ng kanyang shift para mag-aral sa ilalim ng gabay ni Captain Hernandez. Sa loob ng madilim na simulator room, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kumukutitap na instrumentong nasa harap ni Althea. Ang amoy ng kuryente at mainit na metal ay tila naging pabango na nagbibigay sa kanya ng lakas. Huwag kang titingin sa labas. Althea, gamitin mo ang iyong mga instrumento. Pakiramdaman mo ang bigat ng eroplano sa iyong mga daliri. Ang boses ni Captain Hernandez ay mahinahon pero istrikto. Tila isang anghel na nagbabantay sa kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat simulation ng masamang panahon, bawat engine failure na ibinibigay ng matanda ay tinatanggap ni Althea ng may determinasyon kahit na ang kanyang paningin ay paminsan-minsang naglalabo dahil sa puyat. Isang madaling araw, matapos ang isang matinding session sa simulator, naglakad si Althea patungo sa locker room ng mga janitress upang magbihis bago ang susunod niyang shift. Pagpasok niya sa loob ng maliit at masikip na banyo, naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang puting tiles ng pader ay tila sumasayaw, at ang tunog ng tumutulong gripo sa malayo ay naging isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang humawak sa gilid ng lababo, ngunit ang kanyang mga kamay ay walang lakas. Dahan-dahan siyang napaupo hanggang sa maramdaman niya ang malamig na semento sa kanyang pisngi. Ang amoy ng chlorine at lumang sabon ang huling bagay na kanyang natandaan bago tuluyang dumilim ang lahat. Nagising si Althea nang maramdaman ang hapdi ng isang amoy ng ammonia sa kanyang ilong. Isang kasamahang janitress ang nakayuko sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Althea, ayos ka lang ba? Masyado ka na yatang nagpapapagod. Namumutla ka na at halos wala ka ng kinakain, tanong ng kanyang kasama. Pinilit ni Althea na ngumiti at tumayo. Kahit na ang kanyang buong katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga, mabilis niyang kinuha ang manual na ibinigay ni Captain Hernandez na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Sinisigurong walang nakakakita nito. Para sa kanya, ang librong iyon ay higit pa sa ginto. Iyon ang kanyang tanging tiket pabalik sa langit. Habang naglalakad palabas ng locker room upang simulan ang kanyang umaga, hindi napansin ni Althea ang isang pamilyar na bulto na nakasandal sa pader malapit sa pintuan. Si Kyla, na nakasuot ng kanyang immaculate na flight attendant uniform, ay tinitingnan siya ng may pagdududa. Hawak ni Kyla ang isang baso ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pagod na mukha ni Althea at sa tila may itinatago itong bagay sa loob ng kanyang apron. Ang halimuyak ng pabango ni Kyla ay tila isang nakakasakal na hamon sa gitna ng mabahong pasilyo. Masyado kayata ang abala nitong mga nakaraang araw, Althea. Parang hindi ka na natutulog. Saan ka ba pumupunta tuwing madaling araw pagkatapos ng trabaho mo? Ang tanong ni Kyla ay puno ng venom. Ang bawat salita ay may halong panunubok. Lumapit siya ng bahagya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa bahagi ng apron kung saan nakatago ang manual. Ang isang mapanganib na ngiti ay gumuhit sa mga labi ng babaeng umagaw sa asawa ni Althea. Isang nangiting nagsasabing hindi siya titigil hanggang hindi niya malalaman kung anong sikreto ang itinatago ng babaeng akala niya ay tuluyan na niyang napaamo sa lupa. Ang bawat sipol ng hangin sa ilalim ng mga pintuan ng hangar ay tila isang bulong mula sa nakaraan, isang paalalang hindi kailanman lubos na nabaon sa limot ni Althea. Isang hapon, habang abala siya sa paglilinis ng mga salamin sa tapat ng Gate 15, isang malakas na kaguluhan ang bumasag sa karaniwang ingay ng mga nagmamadaling pasahero. Isang matandang lalaki ang biglang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsigawan. Ang iba ay nakatitig lamang sa takot, habang ang mga gwardiya ay nagmamadaling kumuha ng radyo.
Sa isang saglit, ang asul na uniforme ng janitress ay tila nawala sa isip ni Althea. Ang kanyang mga paa ay kusang kumilos, hindi bilang isang tagalinis, kundi bilang isang taong sinanay na manatiling kalmado sa gitna ng pinakamalalang krisis. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humanap ng pulso sa leeg nito. Tumawag kayo ng medical team, bilis. Sabihin niyo kailangan ng AED at oxygen. Ang kanyang boses ay naging matatag, puno ng awtoridad, na tila galing sa loob ng isang cockpit sa gitna ng turbulensya. Habang isinasagawa niya ang pangunang lunas, ang bawat pagdiin ng kanyang mga palad sa dibdib ng lalaki ay nagdala sa kanya sa isang lumang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng isang flight patungong Davao, isang sanggol ang nawalan ng hininga sa kanyang eroplano. Ang pakiramdam ng responsibilidad para sa buhay ng iba ay muling dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang mainit na kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na pagkatao. Ang amoy ng paliparan, ang tunog ng mga makina sa malayo, at ang bigat ng obligasyon. Lahat ng ito ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Napagtanto niya na kahit gaano pa karaming dumi ang kanyang linisin sa lupa, ang kanyang kaluluwa ay laging nakakabit sa mga taong nasa himpapawid. Nang dumating ang mga paramedic at mailigtas ang lalaki, naiwan si Althea na nanginginig ang mga kamay. Ang mga pasahero ay nagbubulungan, nagtataka kung paano ang isang simpleng janitress ay may ganitong uri ng kaalaman. Mabilis siyang tumayo at kinuha muli ang kanyang mop. Pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa pagiging isang anino. Ngunit ang kanyang puso ay ayaw nang tumahimik. Ang bawat tibok nito ay sumisigaw ng katotohanang hindi siya para sa sahig na ito. Hindi niya kayang mabuhay nang hindi nadarama ang ulap sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Kinagabihan, natagpuan ni Althea si Captain Hernandez na naghihintay sa kanya sa madilim na pasilyo ng flight operations. Ang matanda ay may hawak na isang piraso ng papel. Ang kanyang mukha ay seryoso sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakita ko ang ginawa mo kanina, Althea. Ang katawan mo ay maaring nakasuot ng apron, pero ang kilos mo ay isang captain pa rin. Simula ng matanda, inabot niya ang papel kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng hamon at pag-asa. May paparating na pilot certification and relicensing exam sa susunod na buwan. Ito na ang pagkakataong hinihintay mo upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa'yo, sabi ni Captain Hernandez. Ang mga salitang yun ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Althea. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang makuha muli ang kanyang lisensya. Ngunit alam din niya ang panganib. Ang pagkabigo sa pagsusulit na ito ay mangangahulugan ng habambuhay na pagkakagapos sa lupa, at ang tagumpay ay nangangailangan ng higit pa sa kanyang natitirang lakas. Tiningnan niya ang papel. Ang kanyang pangalan ay tila isang mitya na nakahandang magliyab sa gitna ng kadiliman. Ang pangarap ay isang marangyang bagay na hindi kayang bayaran ng isang taong ang tanging pag-aari ay basahan at walis. Ang katotohanan ito ay parang isang malamig na buhos ng tubig kay Althea habang nakatitig siya sa nakasulat na halaga ng exam fee sa kanyang kamay. Ang halagang iyon na dati ay barya lamang sa bulsa ni Renz ay katumbas na ngayon ng 6 na buwan niyang sahod bilang janitress. Sa loob ng madilim na locker room, dahan-dahang kinuha ni Althea ang isang maliit na pilus na kahon mula sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Sa loob nito ay ang huling alaala ng kanyang pumanaw na ina. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis pakpak. Ito ang tanging bagay na hindi nakuha ni Renz sa kanya. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na dati siyang minahal ng walang kapalit. Habang naglalakad siya patungo sa isang pawn shop sa labas ng airport, ang bawat hakbang ni Althea ay tila pagtalikod sa kanyang sariling pagkatao. Ang amoy ng alikabok at usok ng mga sasakyan ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha.
Nang ilapag niya ang kwintas sa ibabaw ng glass counter, naramdaman niya ang malamig na hapdi ng pagsisisi. Ang tunog ng barya at ilang pirasong papel na iniabot ng tindera ay hindi sapat para palitan ang halaga ng kanyang alaala. Ngunit ito lamang ang tanging paraan upang mabuksan muli ang pintuan ng langit na matagal nang nakasara para sa kanya. Ngunit hindi alam ni Althea na ang kanyang bawat kilos ay may matang nagmamasid. Sa loob ng isang marangyang opisina na overlooking sa tarmac, galit na ibinaba ni Renz ang kanyang baso ng alak sa ibabaw ng mesa. Nalaman niya mula sa kanyang mga koneksyon sa aviation board na nag-apply si Althea para sa relicensing. Para kay Renz, ang pag-angat ni Althea ay isang banta sa kanyang kontrol at isang sampal sa kanyang ego. Hindi niya hahayaang ang babaeng itinapon niya sa putikan ay muling makalipad at makita ng mundo ang kanyang pagkakamali. Agad na ipinatawag ni Renz si Captain Hernandez sa kanyang opisina. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Captain, huwag mong sayangin ang iyong reputasyon para sa isang babaeng wala ng kinabukasan. Ang boses ni Renz ay puno ng pananakot. Ang bawat salita ay may kalakip na panganib para sa retiradong piloto. Isang tawag ko lang sa board at mawawala ang lahat ng benepisyo mo. Iwan mo na ang basahang iyan sa kung saan siya nararapat. Sa sahig, dumating ang araw ng pagsusulit. Nakasuot si Althea ng kanyang pinakamaayos na puting blusa, kahit na ito ay kupas na at may ilang tahi na sa gilid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang makina ng eroplanong handa nang humaharurot sa runway. Ngunit nang makarating siya sa gate ng testing center, ang gwardya ay humarang sa kanyang daan. Nang tingnan ng clerk ang opisyal na listahan ng mga kukuha ng pagsusulit, ang mukha nito ay walang emosyon habang tinitingnan ang pangalan ni Althea. Pasensya na, Mrs. Ramirez, pero wala ang pangalan mo sa listahan ng mga aprobadong aplikante para sa araw na ito. Ang malamig na pahayag ng clerk ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Althea. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang resibo ng kanyang ibinayad. Tumingala siya at nakita ang isang pamilyar na bulto sa itaas ng balkonahe ng gusali. Si Renz na nakatanaw sa kanya ng may mapanguyam na ngiti, tila pinapanood ang kanyang muling pagbagsak bago pa man siya makapagsimula. Hindi mo ako kayang ibaon sa lupa, Renz, dahil nakalimutan mong ako ang nagturo sa'yo kung paano tumingin sa langit ng may pag-asa. Ang boses ni Althea ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin sa pagitan nila. Nakatayo siya sa gitna ng init ng semento, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na blusa habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na dahan-dahang bumababa mula sa balkonahe. Ang bawat hakbang ni Renz ay tila isang marahang pagtapik sa kabaong ng mga pangarap ni Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay na tila ba isa itong laro na matagal na niyang napanalunan. Umuwi ka na, Althea. Balikan mo na ang basahan at mop mo. Doon ka nararapat, sa dumi at sa dilim, hindi rito sa lugar ng mga taong may pangalan. Ang pang-uuyam ni Renz ay hinaluan ng mahinang tawa na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa paligid. Huminto siya sa tapat mismo ni Althea. Ang amoy ng kanyang mamahaling tabako ay tila isang insulto sa amoy ng pawis at pagod ng dating asawa. Sa likod niya, ang mga gwardya ay nakatitig lamang, tila mga asong naghihintay ng utos mula sa kanilang amo. Ngunit bago pa man tuluyang mailigaw ni Renz ang lahat ng pag-asa ni Althea, isang pintuan sa likuran ng registration desk ang bumukas ng malakas. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng barong at may dalang awtoridad sa kanyang bawat galaw ang lumabas. Siya si Director Santos, ang pinuno ng Aviation Board at ang taong dati ay nakasaksi sa kagalingan ni Althea bago siya nagpakasal. Huminto ang direktor nang makita ang kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nanliit
habang tinitingnan ang pangalan ni Althea sa hawak nitong gusot na papel. Anong nangyayari rito? At bakit naririnig ko ang pangalan ng isa sa pinakamahuhusay na piloto na dumaan sa aking pangangasiwa na kinukutya sa harap ng aking tanggapan? Ang tanong ni Direktor Santos ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong paligid. Namutla si Renz. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay biglang naglaho at napalitan ng pilit na paggalang. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit itinaas ng direktor ang kanyang kamay upang patigilin ito. Kinuha ni Director Santos ang resibo mula kay Althea at mabilis na tumingin sa clerk na kanina ay nagtataboy sa kanya. Ipasok niyo siya. Ngayon din, kung may problema sa listahan, ako ang mananagot. Ang langit ay hindi para sa mga taong may pera lang, kundi para sa mga taong may sapat na tapang na bumalik pagkatapos ng malakas na pagbagsak. Ang utos ng direktor ay tila isang banal na basbas para kay Althea. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, naramdaman ni Althea ang muling pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi niya tiningnan si Renz. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad papasok sa testing room. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng 10 taon ng paghihintay. Nang maupo si Althea sa harap ng flight simulator para sa huling bahagi ng pagsusulit, naramdaman niya ang malamig na metal ng control column sa kanyang mga palad. Ang amoy ng kuryente at ang mahinang ugong ng mga cooling fan sa loob ng silid ay tila isang pamilyar na oyayi na nagpapatibay sa kanyang loob. Pumatak ang isang butil ng luha sa ibabaw ng dashboard, ngunit agad niya itong pinunasan. Alam niyang, sa mga sandaling ito, hindi lamang ang kanyang lisensya ang nakataya, kundi ang karapatan niyang tawaging ina sa harap ng kanyang anak. Sinimulan ni Althea ang simulation. Ang screen sa kanyang harap ay nagpakita ng isang madilim at maulang gabi. Ang mga ilaw ng runway ay tila mga bituin na nag-aanyaya sa kanya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-akyat, isang pulang ilaw ang biglang kumititap sa panel, kasunod ng isang nakakabinging babala na nagpapahiwatig ng isang total engine failure. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamasa ng pawis. Sa labas ng silid, nakita niya sa maliit na bintana ang anino ni Renz na nakatingin sa kanya. Tila naghihintay na makita ang kanyang muling pagkakamali sa gitna ng krisis na ito. Hindi sapat ang pangarap para manalo sa laban ng buhay. Kailangan mo ng pusong handang masunog sa impyerno para lang muling makalipad sa langit. Sa loob ng maliit at madilim na simulator room, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Althea na sumasabay sa mechanical na ugong ng mga cooling fan. Ang pulang ilaw sa dashboard ay patuloy na kumukurap, isang babala ng kamatayan sa gitna ng kunwaring panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi binitawan ni Althea ang control column. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng kalyo mula sa paghawak ng map, ay tila sumanib sa metal ng eroplano. Ang bawat switch na kanyang ginalaw ay may katiyakan. Ang bawat pedal na kanyang inapakan ay may lalim ng 10 taon ng pangungulila. Dahan-dahan niyang inayos ang anggulo ng pagbulusok, pinapakiramdaman ng hangin na tila ba totoong humahampas sa katawan ng makina. Sa kanyang isipan, hindi lamang ito isang simulation. Ito ang kanyang buhay na pilit na ibinabagsak ng tadhana. Ang mukha ni Nathan, ang iyak ng kanyang anak noong gabi ng anibersaryo, ang naging gasolina na nagbigay ng lakas sa kanyang mga pagod na kalamnan. Sa gitna ng nakakabinging babala ng makina, nahanap ni Althea ang katahimikan. Isang perpektong glide, isang matatag na paglapit sa runway, hanggang sa maramdaman niya ang kunwaring pagdampi ng mga gulong sa semento. Nang mamatay ang lahat ng ilaw at tumigil ang simulation, ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang banal na sandali. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang pinto ng cockpit. Nakita niya si Director Santos na nakatayo, kasama ang iba pang mga examiner, na ang mga mukha ay puno ng pagkamangha.
Ang matandang direktor ay dahan-dahang tumango. Isang simpleng galaw na tila nagtanggal ng lahat ng tinik sa lalamunan ni Althea. Sa labas ng salamin, nakita niya si Renz na nakatalikod na, mabilis na naglalakad palayo. Ang kanyang pagkatalo ay bakas sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang linggo, isang bagong Althea Ramirez ang humarap sa salamin. Wala na ang asul na apron at ang amoy ng disinfectant. Nakasuot siya ngayon ng isang immaculate na puting polo na may 4 na gintong guhit sa kanyang balikat, ang simbolo ng isang captain. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay muling nagliliyab sa ningning ng pag-asa. Natanggap siya sa Astra Air, ang pinakamalaking katunggaling ng kumpanya ni Renz, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kanyang hindi matatawarang galing sa gitna ng krisis. Sa kanyang unang araw bilang isang opisyal na piloto, tumayo si Althea sa tapat ng terminal window, pinagmamasdan ang kanyang eroplano na inihahanda para sa biyahe. Ngunit bago siya sumampa sa cockpit, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang ipinadala niya sa kanyang abogado, isang utos na matagal na niyang pinaghandaan. Alam niyang hindi sapat na makuha muli ang kanyang pakpak. Kailangang makuha muli ang kaisa-isang hiyas ng kanyang buhay na ninakaw sa kanya. Kinabukasan, habang nasa gitna ng isang marangyang almusal si Renz, kasama si Kyla at ang kanyang ina, isang puting sobre ang inilapag ng kanilang katulong sa ibabaw ng mesa. Ang tatak ng sobre ay nagmula sa isang kilalang law firm. Sa loob nito ay isang formal na petisyon para sa agarang reassessment ng custody ni Nathan, kasama ang ebidensya ng kanyang bagong posisyon at matatag na kakayahang pinansyal. Ang mukha ni Renz ay namutla. Ang kanyang tinidor ay bumagsak sa pinggan, lumilikha ng isang matunog na kalansing na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa dumi ay narito na. Handang bawiin ang lahat, at ang kanyang unang hakbang ay tila isang deklarasyon ng digmaang hindi kailanman inasahan ni Renz na matatalo siya. Ang bawat tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatatag sa kanyang bagong pundasyon, malayo sa basang semento na dati niyang kinalulugmuran. Naglalakad si Althea sa gitna ng terminal. Ang kanyang puting uniforme ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa ilalim ng mga ilaw ng paliparan. Ang 4 na gintong guhit sa kanyang balikat ay kumikinang, isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay na hindi mapagkakaila ng sinuman. Ang mga taong dati ay hindi man lang siya tinitingnan habang hawak niya ang kanyang mop, ay ngayon ay tumatabi upang bigyan siya ng daan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Nararamdaman ni Althea ang bawat tingin, ang bawat bulungan. Ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa unahan. Ang amoy ng kape at bagong lulutong tinapay sa paligid ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng gutom, kundi ng tagumpay. Sa kabilang bahagi ng terminal, sa VIP lounge ng Astra Air, hindi mapakali si Renz. Hawak niya ang kanyang tablet habang tinitingnan ang bumabagsak na stocks ng kanyang kumpanya. Sa tabi niya, si Kyla ay abala sa pag-aayos ng kanyang makeup. Suot ang isang mamahaling bestida para sa kanilang biyahe patungong Hong Kong. Pupunta sila roon para sa isang mahalagang business merger na inaasahang magliligtas sa negosyo ni Renz. Ngunit ang isipan ni Renz ay wala sa negosyo. Ito ay nakapako sa puting sobre na natanggap niya kahapon. Ang bawat salita sa petisyon ni Althea ay tila isang laso na dahan-dahang sumisira sa kanyang tiwala sa sarili. Renz, can you stop looking at those papers? We're going to Hong Kong to celebrate and close the deal. Stress is bad for my skin, you know? Reklamo ni Kyla. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita habang itinatago ang isang compact mirror sa kanyang bag. Hindi sumagot si Renz. Pinagmamasdan niya ang mga tao sa labas ng lounge
Umaasang hindi niya makikita ang anino ng babaeng pilit niyang binura sa kanyang buhay. Ngunit ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro. Sa isang malaking screen sa tapat nila, lumabas ang anunsyo para sa kanilang flight. Astra Flight 808 at sa ilalim ng numero ng flight, nakasulat ang pangalan ng kanilang captain, Captain Althea Ramirez. Nabitawan ni Renz ang kanyang baso ng tubig at ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang paparating na pagkatalo. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mamahaling carpet, ngunit hindi ito pinansin ni Renz. Captain, Althea? Ang kanyang tinig ay halos pabulong, puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkamangha. Namutla naman si Kyla. Ang kanyang lipstick ay bahagyang kumalat sa gilid ng kanyang labi dahil sa gulat. Ang babaeng tinawag nilang janitress, ang babaeng pilit nilang inapakan sa putikan, ang siyang magdadala sa kanila sa kabilang panig ng dagat. Habang naglalakad patungo sa tulay ng eroplano, naramdaman ni Althea ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Tumingala siya sa langit at nakita ang makakapal at maiitim na ulap na nagsisimulang magtipon sa abot tanaw. Ang amoy ng paparating na ulan ay humahalo sa amoy ng jet fuel, isang pamilyar na timpla na nagbibigay sa kanya ng babala. Alam niyang hindi ito magiging isang madaling biyahe. Ang bawat hakbang niya patungo sa cockpit ay tila isang paghahanda para sa isang giyera na hindi lamang gawa sa hangin at kidlat, kundi ng mga sugat ng nakaraan na handa ng maghilom sa gitna ng pinakamalakas na unos. Nang maupo si Althea sa upuan ng captain, ang pakiramdam ng leather sa kanyang likuran ay tila isang yakap ng isang matandang kaibigan. Inayos niya ang kanyang headset at sinimulang basahin ang pre-flight checklist. Ngunit sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang listahan ng mga pasahero sa kanyang screen. Ang pangalang Renz Villamor at Kyla Soriano ay nakasulat sa bold letters para sa business class. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea habang hinahawakan niya ang throttle. Ang mga taong sumira sa kanyang mundo ay nasa loob na ng kanyang kaharian at sa loob ng susunod na 3 oras, ang kanilang buhay ay nakasalalay sa mga kamay na dati nilang pinilit na dumumi. Ang bawat ugong ng malalakas na makina ng eroplano ay tila isang awit ng pagpapalaya para kay Althea habang unti-unti silang humaharurot sa runway. Sa loob ng cockpit, ang amoy ng kuryente at ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Ngunit sa labas ng makapal na salamin, ang langit ay hindi nagpapakita ng kahit anong senyales ng pagtanggap. Ang mga ulap ay kulay abo, tila mga dambuhalang basahan na puno ng dumi at galit na unti-unting lumalamon sa liwanag ng araw. Captain, ang radar ay nagpapakita ng matinding weather activity sa direksyon ng ating flight path. Ang super typhoon ay bumibilis at lumalawak. Ang boses ng kanyang first officer ay puno ng pag-aalala habang itinuturo ang pulang bahagi sa screen. Tumango si Althea. Ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa control column. Manatili tayong alerto. Humanda sa posibleng diversion kung lalala ang sitwasyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Althea na hindi lamang ang bagyo sa labas ang kailangan niyang harapin. Nararamdaman niya ang presensya ni Renz at Kyla. Sa likuran, ilang metro lang ang layo mula sa kinaroroonan niya. Ang isiping ang buhay ng mga taong sumira sa kanya ay nasa kanyang mga kamay, ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang bigat sa dibdib. Pagkalipas ng 1 oras, ang eroplano ay biglang niyanig ng isang malakas na puwersa. Ang bawat bahagi ng cabin ay dumaing. Ang tunog ng nagkakaumpugang mga metal ay tila isang babala mula sa kailaliman. Ang mga pagkain at inumin sa loob ng gali ay nagsimulang tumalsik, lumilikha ng gulo sa gitna ng mga pasahero. Sa labas, ang kidlat ay tila mga ugat ng apoy na humahati sa kadiliman, at ang bawat tama nito sa ulap ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa loob ng cockpit. Captain, may problema!
Sigaw ng first officer. Ang kanyang muka ay biglang namutla habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw hanggang sa ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan ay bumagsak sa gilid ng upuan. Ang senior captain na kasama ni Althea para mag-obserba ay inatake sa puso dahil sa tindi ng stress at presyo ng altitude. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang kasama, ang eroplano ay biglang bumulusok pababa. Ang pakiramdam ng kawalan ng timbang ay bumalot sa buong eroplano at ang mga sigaw ng takot mula sa passenger cabin ay umabot hanggang sa loob ng cockpit. Ang mga oxygen mask ay kusa ng nalaglag mula sa kisame, tila mga puting aninong naglalaylay sa gitna ng kaguluhan. Sa business class, makikita ang mukha ni Renz na puno ng matinding takot, ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa armrest hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko, habang si Kyla ay nagsisisigaw at nawawalan na ng kontrol sa sarili. Sa loob ng nagkakagulong cockpit, mag-isa na lamang si Althea. Ang bawat pulang ilaw sa panel ay kumikislap ng sabay-sabay, lumilikha ng isang nakatutulig na ingay na tila isang hiyaw ng isang naghihingalong halimaw. Ang altimeter ay mabilis na bumababa. 10,000 talampakan, 8,000, 6,000. Ang eroplano ay tila isang saranggolang naputulan ng tali sa gitna ng nagngangalit na unos. Sa gitna ng nakakabingging ingay ng hangin na humahampas sa katawan ng eroplano at ang amoy ng usok na nagsisimulang lumabas mula sa isa sa mga makina, hinawakan ni Althea ang control column nang may lakas na nagmumula sa kanyang buong pagkatao. Hindi ngayon, hindi sa paraang ito. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo, ngunit puno ng determinasyon. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang kontrol sa eroplano ay unti-unting nawawala at ang lupa ay tila mabilis na humihigop sa kanila patungo sa isang madilim at malamig na wakas. Ang tunog ng ground proximity warning ay nagsimulang umalingaw-ngaw, isang mabilis at paulit-ulit na babala na nagsasabing wala na silang oras. Ang buhay ng 300 kaluluwa ay nakasalalay sa mga kamay na dati mong hinamak. At sa bawat segundong lumilipas, ang bawat hininga nila ay nagiging utang na loob sa babaeng itinapon mo sa putikan. Sa loob ng cockpit na puno ng usok at nakatutulig na tunog ng mga babala, mag-isa si Althea na nakikipagbuno sa tadhana. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay nanginginig sa tindi ng puwersang kailangan upang mapanatiling pantay ang eroplano. Sa gitna ng nagngangalit na super typhoon, ang amoy ng sunog na kable ay humahalo sa lamig ng pawis na naglandas sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga instrumentong tila naghihingalo na rin. Ang bawat pagyanig ng eroplano ay tila isang malakas na hampas ng dambuhala na gustong wasakin ang huling pag-asa ng lahat ng lulan nito. Dahan-dahang iniabot ni Althea ang kanyang kamay sa public address system. Ang kanyang tinig, bagaman pagod, ay naging matatag at puno ng awtoridad. Ang tinig ng isang captain na handang ibigay ang lahat para sa kanyang mga pasahero. This is Captain Althea Ramirez speaking. We are experiencing severe turbulence and a technical emergency. I need everyone to stay seated and keep your oxygen masks on. I will do everything in my power to bring us home safely. Trust me. Sa loob ng passenger cabin, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na biglang bumalot sa gitna ng kaguluhan nang marinig ang kanyang pangalan. Sa business class, si Renz ay tila estatwa na nanigas sa kanyang upuan. Ang bawat salitang binigkas ni Althea ay tila isang sampal ng katotohanan na dumiit sa kanyang pagkatao. Ang boses na dati niyang naririnig na nagmamakaawa para sa pag-ibig at karapatan sa anak ay ngayon ang boses na nagdidikta kung mabubuhay pa ba siya o hindi. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang dambuhalang bigat ng pagsisisi. Ang babaeng tinawag niyang basahan
ay siya palang magiging anghel na magliligtas sa kanya mula sa kamatayan. Si Kyla naman ay nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga hikbi ay nalulunod sa ugong ng hangin sa labas. Ang lahat ng kanyang kayabangan at mga mamahaling gamit ay naging walang kwenta sa harap ng kamatayan. Wala siyang magawa, kundi ang umasa sa kakayahan ng babaeng kinuhaan niya ng lahat. Sa loob ng cockpit, nakita ni Althea ang runway sa gitna ng makapal na hamog at malakas na ulan. Ang visibility ay halos zero at ang isa sa kanyang mga makina ay tuluyan ng huminto. Lumilikha ng isang mabigat na hila sa kaliwang bahagi ng eroplano. Ginamit ni Althea ang bawat hibla ng kanyang karanasan at ang bawat aral na itinuro ni Captain Hernandez. Pinikit niya ang kanyang mga mata sa isang saglit na aalala ang mukha ni Nathan at ang pangakong muli niya niyang mayayakap ang kanyang anak. Manual landing, gear down, ang bulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang tunog ng mga gulong na bumubukas at kumakapit sa kanilang posisyon ay tila isang hudyat ng huling laban. Ang eroplano ay dahan-dahang bumaba, tila isang sugatang ibon na pilit na kumakapit sa hangin. Nang maramdaman ni Althea ang unang pagdampi ng mga gulong sa semento ng runway, ang buong katawan ng eroplano ay niyanig ng isang malakas na pagpreno. Ang tunog ng pag-atungal ng mga makina na pilit na pinatitigil ang higanting bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Dahan-dahang huminto ang eroplano sa dulo ng runway, napapalibutan ng mga kumikislap na ilaw ng mga bumbero at ambulansya. Sa loob ng cockpit, binitawan ni Althea ang control column at sumandal sa kanyang upuan. Ang katahimikang sumunod ay tila isang himala. Ang bawat hininga niya ay pununo ng pasasalamat. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na unti-unti nang humihinto sa panginginig, alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang pintuan ng cockpit ay dahan-dahang bumukas at sa kabila ng liwanag ng mga emergency lights, nakita niya ang anino ng isang taong huling-huli niyang gustong makita sa mga sandaling ito. Ang bawat hakbang niya palabas ng cockpit ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga ulap na sa wakas ay naging matatag na semento. Bit-bit ang dangal na kailanman ay hindi na muling mayuyurakan ng kahit na sino. Nang buksan ni Althea ang pinto ng eroplano, ang malamig na hangin ng madaling araw na may kasamang amoy ng basang lupa at jet fuel ang sumalubong sa kanyang mukha. Sa labas, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyang pampasagip ay nagbibigay ng isang makulay ngunit seryosong liwanag sa madilim na tarmac. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng pasilyo ng cabin, suot ang kanyang unipormeng may 4 na gintong guhit. Ang bawat pasaherong kanyang nadadaanan ay tumatayo, ang ilan ay pumapalakpak habang ang iba ay umiiyak sa tuwa at pasasalamat. Ang mga salitang, "Salamat, Kapten," ay tila mga bulong ng mga anghel na nagpapawi sa lahat ng pagod at sakit na kanyang dinala sa loob ng maraming buwan. Ngunit ang lahat ng ingay at pasasalamat ay tila naglaho nang makarating siya sa tapat ng business class. Doon, nakita niya si Renz na nakaupo pa rin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa tabi nito, si Kyla ay tila isang basang sisiw na nanginginig. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala ng kislap sa gitna ng takot. Nang magtama ang mga mata nila ni Renz, nakita ni Althea ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Ang matinding takot at ang pagkilala sa isang kapangyarihang hindi kailanman mapapantayan ng salapi. "Althea," ang tawag ni Renz. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila walang lakas. "Iniligtas mo kami. Iniligtas mo ang buhay ko." Huminto si Althea sa tapat nito. Ang kanyang tingin ay matatag at walang bahid ng poot, kundi isang malalim na pag-unawa sa kawalan ng kabuluhan ng mga ginawa ni Renz. "Iniligtas ko ang aking mga pasahero,"
Renz, dahil iyon ang sinumpaan kong tungkulin bilang isang captain. Ang buhay mo ay isa lamang sa mga buhay na kailangan kong protektahan, hindi dahil sa espesyal ka, kundi dahil tao ka ring tulad ng lahat ng narito. Ang boses ni Althea ay malamig at may awtoridad na tila isang hangin na nagmumula sa kaitaasan. Hindi makapagsalita si Renz. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang kumpanya ay balita nang tuluyang gumuho dahil sa mga maling desisyon at katiwalian na lumabas habang sila ay nasa himpapawid. Ang yaman na kanyang ipinagmamalaki ay naging abo at ang babaeng kanyang ipinalit kay Althea ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri dahil sa kanyang kahinaan. Habang naglalakad palayo si Althea, naramdaman ni Renz ang dambuhalang bigat ng karma. Ang babaeng dati niyang pinilit na lumuhod para linisin ang kanyang dumi, ay siya palang tanging nilalang na may kakayahang itayo siya mula sa kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lilingon pa. Pagbaba ni Althea sa hagdan ng eroplano, sinalubong siya ng mga flash ng kamera at mga reporter. Ngunit ang kanyang mga mata ay humanap ng isang pamilyar na maliit na bulto sa malayo. Sa likod ng mga gwardya, nakita niya si Nathan na tumatakbo patungo sa kanya. Sumisigaw ng, "Mommy! Ang galing mo! Mommy!" Ang yakap ng kanyang anak ang naging huling piraso ng kanyang pagkatao na muling nabuo. Sa gitna ng kaguluhan ng paliparan, naramdaman ni Althea ang tunay na tagumpay. Ngunit habang hawak niya ang kanyang anak, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit kay Renz, nakabababa pa lamang ng eroplano. May hawak na isang warrant na magbabago sa lahat ng natitirang plano ng kanyang dating asawa. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa bilis ng kidlat. Ngunit kapag ito ay lumapag, kasing liwanag nito ang umaga pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo. Ang tunog ng malakas na paghampas ng kahoy sa ibabaw ng mesa ng huwes ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid ng hukuman, tila isang pinal na hatol na nagtapos sa maraming taon ng pagdurusa ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakasuot ng asul na apron o may hawak na basahan. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang puting uniforme ng captain ay tila isang baluti ng dangal na hindi na muling matitibag. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado ay dahan-dahang tumango habang sa kabilang panig ng silid, ang ingay ng mga metal na posas na inilalagay sa mga kamay ni Renz ay nagbigay ng isang uri ng katahimikang matagal nang hinahangad ni Althea. Si Renz, na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang mga mata ay walang makitang direksyon. Ang mga kaso ng estafa, malversation ng pondo ng kumpanya, at ang pagmamanipula sa legal na proseso ng custody ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang balikat. Sa tabi niya, wala na ang boses ni Kyla na dati ay puno ng pangungutya. Iniwan na siya ng babaeng akala niya ay tapat sa kanya nang malaman nitong wala na siyang kahit isang kusing. Ang amoy ng luma at malamig na hangin sa loob ng korte ay tila naging huling hininga ng kanyang maling imperyo. "Mommy!" Ang boses ni Nathan ay bumasag sa seryosong atmosfera ng silid. Ang bata ay tumakbo patungo kay Althea. Ang kanyang maliliit na bisig ay humigpit sa bewang ng kanyang ina. Sa harap ng huwes, malinaw ang naging desisyon. Ang custody ni Nathan ay ibinalik sa kanyang tunay na ina. Ang bawat luhang pumatak sa pisngi ni Althea ay hindi na mula sa sakit, kundi mula sa isang malalim na pasasalamat. Ang bawat sakripisyo niya sa paliparan, ang bawat pagyuko sa harap ng mga taong humamak sa kanya, ay nagbunga ng pinakamahalagang tagumpay sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kinaroroonan ni Renz bago ito tuluyang ilabas ng mga pulis. Ang tunog ng mga hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay may katiyakan at kapayapaan. Huminto siya sa tapat ng lalaking sumira sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa halip na galit, ang makikita sa kanyang mga mata ay isang uri ng matinding awa. "Pinatawad na kita, Renz. Hindi dahil karapat-dapat ka,
kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Ang boses ni Althea ay mahinahon, tila isang banayad na hangin pagkatapos ng unos. Ang langit na dati mong ipinagkait sa akin ay naging daan para iligtas ang buhay mo. Sana sa loob ng rehas na yan, mahanap mo ang iyong sarili na nawala mo sa gitna ng iyong kasakiman. Hindi makapagsalita si Renz. Ang tanging narinig sa kanya ay ang mabigat na paghinga at ang tunog ng pagkadulas ng kanyang mga paa sa semento habang kinakaladkad siya palayo. Pinanood ni Althea ang paglayo ng lalaking naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bintana. Nagbibigay ng bagong pag-asa. Hawak ang kamay ni Nathan, lumabas si Althea sa gusali. Ang bawat hakbang nila ay tila isang bagong simula. Ngunit habang sila ay naglalakad, isang pamilyar na bulto ang nakatayo sa tabi ng isang sasakyan, si Captain Hernandez, na may dalang isang maliit na regalo para kay Nathan at isang balitang muling magpapatibok sa puso ni Althea tungkol sa isang misyong hindi niya inaasahan. Ang langit ay tila isang malawak na dagat ng asul at puti, isang payapang hantungan na walang bakas ng nagdaang unos. Sa loob ng cockpit ng isang makabagong jet, ang bawat instrumentong kumukutitap sa harap ni Althea ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang bagong landas. Ang mahinang ugong ng mga makina ay nagsisilbing isang oyayi, isang banayad na himig na nagpapaalala sa kanya na sa wakas, siya ay muling nakauwi sa lugar kung saan siya tunay na nabibilang. Wala na ang amoy ng disinfectant at ang bigat ng basahang dati ay nagpapahina sa kanyang loob. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang kagaanan ng kanyang pagkatao. Tila isang ibong nakawala sa isang masikip na hawla. Mommy, tingnan mo ang mga ulap. Para silang mga higanting marshmallow na pwedeng tulugan. Ang masayang tinig ni Nathan ay bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Ang bata ay nakaupo sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng pagkamangha habang nakatitig sa bintana. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan pang magtago ni Althea o mahiya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang anak ay nakatingin sa kanya ng may paghanga, hindi dahil sa ginto o yaman, kundi dahil sa tapang na ipinamalas niya upang mabuo muli ang kanilang pamilya. Oh, anak, at tulad ng mga ulap na yan, ang ating mga problema ay lumilipas din. Basta't marunong tayong tumingin sa itaas, palaging may liwanag na naghihintay. Ang sagot ni Althea habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang init ng palad ng bata sa kanyang kamay ay tila isang gamot na tuluyan nang nagpahilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Naisip ni Althea si Renz na ngayon ay nagsisilbi ng kanyang parusa sa loob ng malamig na rehas. Wala na ang galit sa kanyang puso, tila isang usok na tinangay na ng malakas na hangin sa kaitaasan. Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ang pagpili niyang bumangon mula sa putikan ay hindi isang paghihiganti, kundi isang pagpapatunay na ang dangal ng isang babae at ng isang ina ay hindi kayang sirain ng anumang uri ng pang-aapi. Ang bawat patak ng kanyang pawis noong siya ay janitress pa ay naging mga perlas ng karunungan na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang maging isang mas mabuting pinuno at magulang. Sa kanyang pagtanaw sa abot-tanaw kung saan ang langit at ang dagat ay tila naghahalikan, nahanap ni Althea ang sagot sa lahat ng kanyang mga bakikit. Ang bawat pagbagsak ay isang paghahanda lamang para sa isang mas mataas na paglipad. Ang bawat sakit ay isang paraan upang mas lalo nating pahalagahan ang tunay na ligaya. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng biktima, kundi isang alamat ng isang reynang pinutulan man ng pakpak ay natutong lumakad, tumakbo, at sa huli ay muling lumipad ng mas matayog kaysa sa dati. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang throttle.
Pinapakiramdaman ang bawat panginginig ng eroplano na tila ba nakikipag-usap sa kanya. Ang buhay ay tila isang mahabang flight plan. May mga turbulensyang hindi inaasahan. May mga pagkakataong kailangang mag-divert ng landas, ngunit hanggat may sapat tayong tiwala sa ating sarili at sa may kapal, laging may ligtas na landing na naghihintay sa atin. Sa gitna ng katahimikan ng kalangitan, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang kanyang mga pakpak ay hindi nagawa sa metal o pangarap lamang, kundi sa pag-ibig at kapatawarang kailanman ay hindi na muling mababali.